Akala mo yata hindi nakakarating sa akin ang mga ginagawa mo habang wala ako dito sa bahay. Sino na naman bang Makati ang dila ang nagsumbong niyan sa'yo? Hindi pa maputulan ang dila. Hindi na importante kung sino siya. Anong hindi importante? Sinisira niya tayo eh. Pinag-aaway niya tayo, hindi mo ba nahahalata? Totoo naman, di ba? Kung sino-sinong kinakausap mong lalaki. Nakita ka pa nga na umangkas sa motor eh. Kung meron man akong kinakausap dito na lalaki, mga taga rito yun. Baka naman ang sinasabi ng nagsumbong sa'yo yung araw na kausap ko si paring Omer. Parang may tinatanong lang yung tao eh. Minasama na kaagad at nakarating agad sa'yo? Yung sinasabi na umangkas ka sa motor. Sino yan ha? Aba, ewan ko. Wala akong alam sa sinasabi mong umangkas ako. Baka napagkamalan lang niyang ako. Huwag ka na nga magmaang-maangan pa. Hindi lang isa. Maraming nagsasabi sa akin. Tutal naman, mas sila ang pinaniniwalaan mo? Di kayong magsama. Aalis na ako dito sa bahay na to. Saan ka naman pupunta, ha? Bahala na. Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Teka lang naman. Bakit ka makikipaghiwalay sa akin? May gana ka pa talaga magtanong? Pagkatapos mo kong pagbintangan ng kung ano-ano? Kahit sino naman magagalit kapag nalaman ng mga pinaggagawa mo eh. Nagpapaniwala ka kasi sa mga naririnig mo. Hindi mo man lang ako tanungin. Sino ba ang asawa mo, di ba ako? Pero kahit kailan, hindi mo man lang ako makampihan. Lagi na lang ibang tao. Pasensya na, Dayan. Nadala lang ako ng init ng ulo. Pagod lang kasi ako sa trabaho. Tsaka, isipin mo naman ang mga anak natin. Ay, paano nakakapagod ka na? Hindi mo na nga naibibigay ang gusto ko. Pag uwi mo pa, inaaway mo pa ako. Patawarin mo na ako. Maawa ka sa mga bata. Gusto mo ba talagang lumaki sila na hindi buo ang pamilya? Naranasan mo naman na hiwalay ang mga magulang, di ba? Alam mo mahirap malagay sa ganung sitwasyon. Oo na, hindi na ako makikipaghiwalay. Kung hindi ko lang iniisip ang dalawa nating anak, matagal na kitang hiniwalayan. Salamat naman. Sana naman, iwasan mo ng pakikipag-usap sa mga lalaki. Nagkakaroon tuloy ng maling impresyon sa iyong mga tao. Wala akong pakialam sa mga iniisip nila sa akin. Bahala ka kung lagi mo silang pakikinggan. May 10 taon na kami nagsasama ni Rolly. Meron kaming 2 anak na pawang babae at nasa elementary pareho. Tama ang sinabi ng kinakasama ko na mula ako sa broken family. Bata pa lang ako ay naghiwalay na ang mga magulang ko. Pareho na silang may pamilya. Kaya naman ako kung kani-kaninong kamag-anak nakitira. Hanggang sa kaya ko ng buhayin ang sarili ko. Nakilala ko noon si Rolly na may magandang trabaho. Dahil magandang lalaki naman, napaibig din niya ako. Lahat ng katangian na hinahanap ko ay nasa kanya na. Kaya naman kahit ilang buwan pa lang kami magnobyo noon, pumayag ako na magsama na kami. Nung una maayos naman ang pagsasama namin. Hanggang unti-unti nang manlamig ang relasyon namin. Siguro dahil nagkukulang na siya pagdating sa pagbibigay ng material na bagay. Inaamin ko kasing maluho ako sa lahat ng bagay. Naging mas mahirap pa sa amin ang sitwasyon nang matanggal siya sa dati niyang pinapasukan na malaki ang sahod. Sa ngayon, nagtsatsaga lang siya sa maliit na sahod niya bilang personal driver. Bakit ito lang ang sahod mo? Di ba nabangga ko yung sasakyan ng boss ko? Ayun, kinaltas niya yung pagpapagawa. Bakit ang laki naman ng ikinaltas? Hindi to aabot sa susunod mong sahod. Magbabayad pa tayo sa tindahan. Baon pa ng mga bata. Hayaan mo, gagawa ako ng paraan. Mangungutang ako sa isa kong kaibigan na nasa abroad. Puro na lang tayo utang. Ibabayad sa utang, galing din sa utang. Ano bang klaseng buhay to? Makakaraos din tayo. Magtiwala ka lang. Matagal nang nasira ang tiwala ko sa'yo. Ni isa sa mga ipinangako mo noon walang natupad. Kung ang sinasabi mo yung hindi natin pagpapakasal,
Pwede naman tayong magpakasal kahit kay Mayor lang. Ngayon pa ba? Kung kailang isang kahig, isang tukana ang nararanasan ko sa'yo? Grabe ka naman magsalita. Hindi ko naman kayo pinababayaan ng mga bata. Kaya ka lang naman nagagalit dahil hindi mo na nabibili ang mga luho mo. Unahin mo pa ba yun kaysa sa pangangailangan ng mga bata? Ipapaalala ko lang sa'yo ha, bago tayo magsama. Nangako ka sa akin na kaya mong ibigay ang lahat ng pangangailangan ko. Bakit ngayon, iba na yata ang sinasabi mo? Ang akin lang naman magtiis muna tayo sa kung ano lang yung kaya kong ibigay ngayon. Hanggang kailan kami magtitiis sa mga anak mo? Hindi naman to habang buhay Kesa humaba pa ang pagtatalo naming dalawa, minabuti ko na lang natalikuran si Rolly. Nagdadabog na pumasok na lang ako sa kwarto namin. Hinagis ko rin sa kama ang perang binigay niya. Siguradong wala na namang matitira sa perang yun. Sa kabila ng pagiging aburido ko, maasikaso at maalaga ako sa mga anak namin. Gumigising ako ng maaga para lang maipagluto sila ng almusal at baon. Hindi ko rin hinahayaan na madumi ang uniform nila sa pagpasok. Laging maayos at bagong plancha ang mga yun. Ayoko kasing maranasan nila ang naranasan ko noon na walang nag-aasikaso. Pumapasok sa eskwelahan na walang kain at wala ring baon. Hinahatid ko rin sila sa eskwelahan dahil may kalayuan yun sa amin. Pagkahatid ko sa kanila, dumiretso na ako sa kubo kung saan kami nagtatagpo ni Melvin. Mabuti dumating ka na. Kanina pa ako naghihintay sa iyo Hinatid ko pa kasi yung mga anak ko at kinausap ko pa ang advisor nila kaya ako natagalan. Namiss kita ng sobra. Mahigit 1 linggo ba naman tayong hindi nagkita? Alam mong kailangan nating mag-ingat. Nakakahalata ng asawa ko Buti nga hindi kanya pinaghihinalaan Tanga yung asawa mo Kung sino-sino pinaghihinalaan. Bayaw lang naman niya ang tumatirador sa kanya. Sa totoo lang, nakukonsensya na ako sa ginagawa natin sa mga asawa natin. Huwag ka na makonsensya. Ay, may bibigay ako sa'yo. Galing kasi ako sa Maynila nung isang araw. Kaya naisipan kong bilhan kita ng regalo. Ito, sukat mo. Wow! Totoo ba to? Ang mahal ng bili ko dyan. Isukat mo ng kwintas para makita natin kung bagay sa'yo. Siyempre bagay to sa akin, maputi ako Teka, isusukat ko na. Hayhan, bagay nga. Nagustuhan mo ba? Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre, gustong gusto ko. Si Rolly nga kahit kailan hindi man lang ako mabilhan. Kahit yung nabibili lang sa bangketa ha. Katulad nga lang sinabi mo, eksakto lang sa budget niyo sa bayang kinikita niya. Paano kanya mabibilhan? Ay, kung hindi lang sa mga bata, matagal ko na siyang iniwan. Matagal ko nang sinasabi sa'yo, iwan mo na yung asawa mo. Alam mong hindi ko kayang iwan ng mga anak ko. Hindi rin sila ibibigay sa akin ni Rolly. At isa pa, may pamilya ka rin. Hindi kakayanin ng konsensya ko na makasira ng pamilya. Tayo na lang magsama. Okay, sige na. Huwag na natin pag-usapan ng bagay na yan. Magpakasay na lang tayo. Buong maghapon kami magkasama ni Melvin. Tinapat ko ring labasan na ng mga bata sa eskwelahan para masundo ko na rin sila. Bago kami maghiwalay ng araw na yun, binigyan pa ako ng pera nito. Hindi tuloy mapalis-palis ang ngiti sa labi ko. Bago kami umuwi ng mga bata, pinakain ko muna sila sa isang fast food. Tuwang-tuwa naman ang mga to. Isa kasi yun sa hindi ko naranasan noon. Madalas kapag nakakakita ko ng isang pamilya na sama-samang kumakain, hindi ko maiwasan na mainggit. At mahiling na sana buo din ang pamilya ko. Habang pauwi sa bahay namin, napansin ko ang kakaibang titig na ibinabato sa akin ng mga tao. Hindi ko na lang sila pinansin. Sa tagal ng pagtira ko sa lugar na yon, natutunan ko na maging manhid sa mga naririnig ko mula sa kanila. Katwiran ko kasi, wala naman silang ambag sa buhay ko. Pwede mo bang ihanda ang mga damit ko? Bakit? Saan ka pupunta?
Pupunta kasi ng Baguio si boss. Ilang araw kami doon. Ganun. Sige. Pagkatapos ng hapunan natin ihahanda ko na. Salamat. Siya nga pala, kumain daw kayo kanina sa labas ng mga bata. Oo. Minsan lang naman Saan ka naman kumuha ng perang pinangkain niyo sa labas? Kasi, di ba may utang sa akin si Aling Doray? Hayon, nagbayad na kanina. Yun ang pinangkain namin sa labas kanina ng mga bata. May pagkain naman dito sa bahay. Sana itinabi mo na lang ang pera. Pambihira ka naman. Minsan na nga lang kumain sa labas ang mga anak mo Gipit nga kasi tayo Ikaw lang ang gipit dahil sa kagagawan mo rin. Pagtatalunan na naman ba natin yon? Bakit? Kung hindi mo kasi ibinangga ang sasakyan ng boss mo, di sana walang kaltas ang sahod mo. Huwag na tayo magtalo. Maririnig pa ng mga bata Sino bang nag-umpisa? Mabuti nga ako, nagagawa ko pang pakainin sa labas ang mga anak natin. Ikaw, kailan mo kami huling pinakain at ipinasyal sa labas? Alam mo naman na sapat lang ang kinikita ko. Puro ka na lang sapat lang ang kinikita Ayaw mo kasi maghanap ng ibang trabaho na mas malaki ang sahod. Hayaan mo, kapag natapos kong bayaran ng utang ko sa amo ko, maghahanap ako ng mas magandang trabaho. Tutulungan daw ko ni Melvin na ipasok sa trabaho niya. Ang bayaw mong si Melvin? Kailan kayo nagkausap? Kahapon, aksidente lang yung pagkikita namin. Nagkakwentuhan nga kami. Nabanggit ko na hindi na nga sapat ang kinikita ko. Sana nga matulungan ka niya. Ilang taon ka na dyan sa amo mo pero hindi pa rin mataasan ang sahod mo. Inchik kasi kaya siguro ganun ka kuripot. Ikaw lang naman kasi nagtsatsaga dyan sa amo mo Kita mo nga, imbis na patawarin ka na sa nangyari sa sasakyan niya, kinakaltasan ka pa talaga. Wala man lang konsiderasyon sa ilang taon mong pagtatrabaho sa kanya. Kaya nga kapag nabayaran ko na siya, magpapaalam na ako. Gawin mo, huwag puro salita ka lang. Pagkatapos nga ng hapunan, ang dalawang anak ko na lang ang inutusan ko magligpit ng pinagkainan namin. Inayos ko na ang mga damit na dadalhin ni Rolly. Maaga din daw siya aalis bukas. Dahil ilang araw wala si Rolly, malaya kami nagkikita ni Melvin sa kubong pag-aari ng tiyuhin niya. Malayo na yun sa karamihan, kaya walang nakakakita sa amin. Bakit hindi mo binanggit sa akin na nagkausap kay ni Rolly? Nakalimutan ko lang banggitin sa'yo. Tsaka, hindi naman importante yun Kahit na, binanggit mo pa rin sana. Totoo ba na ipapasok mo siya sa trabaho mo? Kung magkakaroon ng bakante, hindi pa naman sigurado yun Puro kasi siya daing Kaya naisipan kong alukin siya. Mabuti nga ilang araw siya mawawala. Walang mamabwisit sa araw ko. Daig pa ako kung magbunga nga Bakit ka naman binubungangaan? Dahil sa mga sumbong ng mga tao sa amin. Pati yung pakikipag-usap ko sa mga taga ron, pinag-iisipan ng masama. Siya nga pala, baka madalang na muna tayo magkita. Nagdududa na rin kasi ang asawa ko Minsan nga sinundan ako. Mabuti na lang, totoong sa bahay ng kumpare namin ako pumunta. Akala ko ba nag-iingat ka? Maingat naman talaga ako Malakas lang talaga ang pakiramdam nun. Siguro kasi nang babae ka dati. Kaya wala na siyang tiwala sa'yo. Ikaw lang naging babae ko. Paano yan? Hindi na muna tayo magkikita? Ganun na nga. Pansamantala lang naman. Magpapalamig lang muna tayo. Mula nga noon hindi muna kami nagkita ni Melvin. Dahil walang nagbibigay sa akin ng pera, naging mainitin na naman ang ulo ko. Idagdag pa ang mga kapitbahay namin na wala nang ibang gawin, kundi pagtsismisan ng buhay naming mag-asawa. Napilitan na rin akong isan lang kwintas na ibinigay ni Melvin para pandagdag sa gastusin namin sa bahay. Talaga bang wala kang magawa maming? Bakit hindi ka na lang kaya maglahong parang bula para matahimik na ang buhay ng mga taga rito? Ikaw dapat ang maglaho na parang bula. Dahil ikaw ang makasalanan. Ang bait-bait ng asawa mo pero nagagawa mo pa ring iputan sa ulo. Siguro ikaw ang taga-sulsol sa asawa ko
Kung ano-anong kasinungalingan ang pinagsasabi mo para sirain ako sa kanya. Hindi paninira ang ginagawa ko. Totoo naman talaga na may lalaki ka. May pamilya ka na. Kung kani-kanino ka pa pumapatol. Magsabi ka nga sa akin, hanggang ngayon ba may gusto ka pa rin sa asawa ko? Masama pa rin ang loob mo dahil iniwan ka niya at ako ang pinili niya? Hindi totoo yan. Bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin nag-aasawa? Umaasa ka pa rin siguro hanggang ngayon nababalikan ka ni Rolly? O ano, tama ako, di ba? Hindi naman kayo kasal. Kaya wala ka pang karapatan na angkinin siyang asawa. Huwag mong kalilimutan na may mga anak kami. Kahit ano pang paninira mo sa akin, hindi ako iiwan ni Rolly. Kapag nagsawa si Rolly sa ginagawa mo, iiwan ka rin niya. Tandaan mong sinabi kong yan. Ako na nagsasabi sa'yo, hanggang pangarap ka na lang na maghihiwalay kami ni Rolly. Kaya kung ako sa'yo, kalimutan mo na siya at maghanap ka na lang ng ibang lalaki. Siguro kung kaya lang maglabas ng apoy ang mga mata ni Mameng. Kanina pa ako natupok sa talim ng titig niya sa akin. Hindi na kasi ako nakapagpigil na sitahin siya. Nang marinig kong ako ang pinag-uusapan nila ng mga kaibigan niya. Tama nga ang hinala ko. Na siya ang nagpapakalat ng hindi maganda tungkol sa akin. Hindi na rin ako nagtataka na sinusubaybayan niya ang bawat galaw ko. Para may maisumbong siya kay Rolly. Bakit sambakol na naman yung mukha mo? Nakasagutan ko kasi si Maming kanina. Hindi na ako nakapagpigil. Ano na naman ang pinag-awayan niyo? Nahuli ko lang naman na pinagchichismisan nila ako magkakaibigan. Hindi na ako magtataka kung siya din na nagsusumbong sa'yo ng mga paninira tungkol sa akin. Matagal ko na siyang hindi nakakausap. Iniiwasan ko na rin siya mula nang mag-away tayo. Tama lang na iwasan mong babaeng yon. Puro lang naman siya paninira Gusto niya maghiwalay tayo para makuha ka ulit niya. Ano ba yung sinasabi mo? Matagal na kaming naghiwalay ni Maming. Matagal na nga, pero umaasa pa rin siyang magbabalikan kayo balang araw. Kaya nga, hanggang ngayon, hindi pa rin siya nag-aasawa Ang mabuti pa, iwasan mo na lang ang babaeng yun. Gulo lang ang dala niya, wala ka namang panama sa talas ng dila nun. Yan ang akala mo. Hindi ko naman siya uurungan. Lumalaki ng mga anak natin. Hindi ka ba nahihiya na makita ka nilang nakikipag-away sa labas? Bakit? Ipapakita ko ba sa kanila? Kahit hindi ka nila makita, imposible na hindi makarating sa kanila yon. Basta. Kapag hindi ako makapagpigil, kakalbuhin ko ang babaeng yan. Patuloy pa rin sa pagpaparinig sa akin si Mami. Nung una pinagpapasensyahan ko lang dahil lagi kong kasama ang dalawa kong anak. Nung katagalan, lalo't nabanggit ang pangalan ni Melvin, hindi na ako nakapagtimpi. Nasabunutan ko na siya sa tindi ng galit ko. At takot na rin na baka mabuko ang relasyon namin ni Melvin. Umabot sa barangay ang away namin. Walang gustong magpatalo sa amin. Sa huli, nagkasundo kaming hindi na magpapansinan kahit kailan. Totoo ba yung tungkol sa inyo ni Melvin? Pati ba naman ikaw naniniwala sa babaeng yun? Hindi ko nga nakikita yung bayaw mong yun kahit nang pumunta dito sa atin. May nakakita daw sa inyo na galing sa kubo na pagmamay-ari ng tiyuhin niya. Hindi ko nga alam ang kubo na sinasabi mo Alam mo ikaw, tuwing nakakarinig ka ng ganyan, napapraning ka. Mas sila ang pinaniniwalaan mo kaysa sa akin. Tinatanong lang naman kita, hindi ako naniniwala sa kanila. Sa tono ng pananalita mo, para mo na rin akong hinusgahan. Hindi naman sa ganoon. Rolly, ako yung biktima ng chismis dito. Bakit pakiramdam ko, ako yung kriminal? Pasensya ka na. Medyo magulo lang ang isip ko. Parati ka namang ganyan Nakakapikon ka na. Mahal na mahal lang kasi kita kaya ako ganito. Natatakot ako na baka mawala ka sa akin. Sarili mo lang mahal mo. Kung talagang mahal mo ko, kami na mga bata, hindi lang ganitong buhay ang ibibigay mo sa amin. Hayang ka na naman
Hindi ka ba pwedeng makontento sa kung ano lang ang pwede kong ibigay sa'yo? Hindi! Dahil hindi naman ganitong buhay ang pinangako mo sa akin. Pasensya ka na kung nabigo akong ibigay sa'yo yung buhay na gusto mo. Hindi ko naman kasi alam na magbabagong kapalaran ko sa trabaho eh. Puro ka nalang pasensya. Hindi ka kasi gumawa ng paraan. Sa totoo lang, gustong gusto ko nang makaalis sa lugar na to. Para hindi ko na makita ang mga tao dito. Ganon din naman ako. Gusto ko kayong ilayo ng mga bata sa lugar na to. Pero wala pa tayong sapat na pera para mag-umpisa sa ibang lugar. Sobrang sama ng loob ko, nagkulong na lang ako sa kwarto namin. Hindi rin ako kumain kahit ilang beses akong tinawag. Lalong lumala ang away namin dahil hindi pa rin tumitigil si Maming sa paninira sa akin. Na alam ko namang may katotohanan. Tuluyan na rin kaming hindi nagkita ni Melvin. Pinagbawalan ko na rin kasi itong tumawag sa akin. Gumanda lang ang mood ko nang tumawag sa akin na matagal ko ng kaibigan. May iaalok daw itong trabaho sa akin. Dahil nabanggit ko sa kanya dati na gusto ko na lang magtrabaho para magkaroon ako ng sariling pera. Nakipagkita ko sa kanya ng araw na yun. Bilang kahera sa tindahan ng mga dog food ang inaalok nitong trabaho. Gusto raw kasi ng biyena niya mapagkakatiwalaan sa pera. Ako ang naisip niya dahil kailangan ko nga ng trabaho. Maliit lang ang sahod pero tinanggap ko na rin. Kesa naman na lagi akong aburido sa bahay. Hindi naman nagustuhan ni Rolly ang bala kong pagtatrabaho. Sino mag-aasikaso ng mga bata? Eh di ako pa din. Iyahatid ko lang muna sila bago ako pumasok sa trabaho ko. Pumayag naman yung magiging amo ko na hanggang 4:00 lang ako ng hapon dahil sabi ko nga, nag-aasikaso pa ako sa mga anak natin. Bakit kasi kailangan mo pa magtrabaho? Nagtanong ka pa talaga? Kita mo nga na hindi sapat ang kinikita mo eh. May gusto rin akong bilhin para sa sarili ko. Sige na, pinapayagan na kita. Huwag na tayo magtalo. Di ka ba napapagod? Di na tayo makapag-usap na mahinahon. Pabayaan mo na lang kasi ako sa mga diskarte ko sa buhay. Para rin naman sa atin to eh. Lalo na sa mga bata. 1 linggo na ako nung nagtatrabaho sa tindahan. Naging maayos naman ang lahat. Tanggap na rin ni Rolly na katuwang niya ako sa paghahanap buhay. Bali kinsenas at katapusan ng sahod ko. Likas sa akin ang pagiging palakaibigan. Palabiro din ako kahit hindi ko makakakilala. Maliban sa ako ang nakatoka sa kahera, minsan ako din ang humaharap sa mga customer namin. Dahil sa akin lumakas ang benta ng tindahan. Nung sumahod nga ako, nagulat ako dahil malaki ang ibinigay sa akin ng amo ko. Nagtataka naman ako na napatingin kay Mang Chino. Hindi siya nagsalita. Bagkus binigyan lang niya ako ng makahulugang ngiti. Pinagkibit balikat ko lamang yun. At masayang umuwi ng araw na yun. Aba, masarap ang ulam natin ah. Bumili na ako ng lechon manok. Yan daw ang gustong ulamin ng mga anak natin. Sumahod na kasi ako kanina eh. Di ba maliit lang naman ang sahod mo? Dapat itinatabi mo na lang. Hayaan mo na. Gusto ko naman makatikim ng masarap na ulam ang mga anak natin oh. Di bali na tayo, kaya natin magtiis. Sa bagay nga. O tara nang kumain. Kanina pa ako gutom eh. Sige na mga anak, maghahain na kayo para makakain na tayo ng hapunan. Nung gabing matutulog na kami, naglambing sa akin si Rolly. Kahit pagod ako sa maghapon sa tindahan, pinagbigyan ko na rin. Malaon ng tulog ito, pero ako gising na gising pa rin. Laman ng isip ko ang kakaibang ngiti ng amo ko kanina. Nung pang nag-umpisa ako sa tindahan, malimit ko nang mapansin ang kakaiba nitong mga sulyap sa akin. Hindi ko lang pinapansin dahil baka kako ganun lang siya tumingin. Kinabukasan paghatid ko sa mga bata sa eskwelahan, tumuloy na ako sa pinapasukan kong tindahan. Naabutan ko na doon si Mang Chino. Ngumiti siya sa akin.
Bumati naman ako sa kanya gaya ng ginagawa ko kapag dumarating ako. Naging napakabilis ng pangyayari sa amin. Namalayan ko na lang noon, may relasyon na kami ng amo ko. Hindi ko alam kung dahil ba talaga sa pera kaya ako pumatol o sadyang makatilang talaga ako. Napansin ko parang lagi kang maraming pinamimili. Baka naman nauubos ng sahod mo niyan. Hindi ko ba nabanggit sa'yo? Tumaas na ang sahod ko. Bakit naman biglang tinaasan ng amo mo? Dahil daw sa akin kaya lumaki ang benta ng tindahan. Ako daw kasi ang swerte. Tsaka yung isang tendero umalis na. Kaya naman dumami ang trabaho ko. Kaya hayon, naisipan nung amo ko na taasan na lang ang sahod ko kaysa naman magdagdag pa ng isang tauhan. Kaya ko naman ng trabaho sa tindahan Baka nga dyan ka aasenso sa trabaho mo. Sana nga. Kumusta naman ang trabaho mo? Akala ko ba aalis ka na dyan sa amo mo nabayaran mo na ang utang mo? Yun nga sanang plano ko Kaya lang sabi ni Melvin, wala pa daw bakante sa kanila Buti na lang hindi pa ako nakakapagpaalam sa amo ko. Paasa naman pala yan si Melvin Baka nga wala pang bakante sa kanila. Tsaka sa pagkakaalam ko kasi, may problema sila ni Annie. Ano naman ang problema nila mag-asawa? Ang sumbong sa akin ni Annie, may babae daw ang bayaw ko. Ha? Sino naman kaya? Hindi rin kilala ng kapatid ko. Ayaw umamin ng bayaw ko Yun nga rin ang sinasabi ko sa kanya. Huwag padalos-dalos ng pasya, lalo't may anak sila. Huwag na nga natin silang pag-usapan. Ang saya ko pa naman ngayon. Tapos, masisira lang sa kinukwento mo. Tsaka, away na nila yun. Huwag na tayong mga ilang pa. Tumagal pa ng ilang buwan ang lihim na relasyon namin ni Chino. Pero sabi nga nila, walang lihim ang hindi nabubunyag. Matagal na palang naghihinala ang anak ni Chino. Dahil malakas naman ang kita ng tindahan, pero maliit lang ang pumapasok na pera. Ang helper sa tindahan na nagsumbong sa pamilya nito. Nagulat na lang ako nang sa pag-uwi ko sa bahay namin. Sinalubong ako ng malakas na sampal ni Rolly. Namumula din ang mukha nito sa galit. Bakit mo ako sinaktan? Bakit, ha? Paano mo naatim na tumabi sa akin habang meron kang sinisipingan na iba? At yung pampwede mo na maging ama? Hindi kita maintindihan, Rolly. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Huwag mo na rin tatangkay magsabi sa akin ng kasinungalingan. Mismo ang anak ng amo mong pumunta rito. Inaatake daw ang nanay niya nang malaman ng relasyon niyo ng tatay niya. Rolly, hayaan mo ako magpaliwanag. Ano pang ipapaliwanag mo? Pinapalampas ko mga sinasabi ng mga tao tungkol sa pagiging malapit mo sa mga lalaki dito sa atin. Bakit ba hindi mo magawang pigilan niyang kakatihan mo? Patawarin mo ako, Rolly. Umalis ka na sa bahay na to. Wala na akong pakialam sa'yo. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, hindi na ako uulit. Malik ko ba kung totoo sinasabi sa'yo ng mga tao? Baka ilang beses mo na akong iniiputan sa ulo. Hindi totoo yan. Ngayon lang ako nagkamali. Rolly, isipin mo mga anak natin. Umalis ka na muna sa bahay na to. Baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Itong mga gamit mo. Umalis ka na. Rolly, wala akong ibang pupuntahan. Wala akong pakialam kung saan ka pupunta. Di ba gusto mo na makipaghiwalay? Ayan, ibinibigay ko ng kalayaan mo. Rolly, hindi ko kaya mawalay sa mga anak natin. Ginusto mo yan, kaya magdusa ka. Mula ngayon hindi mo na sila makikita. Kinaladkad pa ako ni Rolly palabas ng bahay namin. Wala akong magawa kundi ang damputin ng bag na kinalalagyan ng mga damit ko. Habang naglalakad ako palayo sa bahay namin, nakatingin sa akin ng mga tao at sabay nagbubulungan.
Tatawagan ko sana ang kaibigan ko. Pero nag-alangan ako. Baka nakarating na sa kanya ang tungkol sa namamagitan sa amin ng biyanan niya. Wala akong pagpipilian kundi tawagan si Melvin. Agad naman itong nagpakita sa akin. Bakit ka pinalayas ng asawa mo? Ayun. Naniwala siya sa mga chismis. Baka ito ng tamang panahon para tuloy na tayo magsama. Makikipaghiwalay ka na sa asawa mo? Noon ko pa gusto makipaghiwalay sa kanya. Napapagod na akong intindihan ang ugali niya. Hindi ko kayang iwan ng mga anak ko, Melvin. Wala ka na magagawa pa. Pinalayas ka na ng asawa mo. Wala ka ng ibang pagpipilian pa kundi ang makisama sa akin. Napagtanto ko na tama nga si Melvin. Siguradong alam na rin sa lugar namin ang kahihiyang ginawa ko. Wala na rin akong mukhang maihaharap sa kanila. Lalo na sa mga anak ko. Napilitan na akong makisama kay Melvin. Umupa kami ng bahay sa malayong lugar. Samantala, halos araw-araw naman naglalasing si Rolly. Sinamantala naman yun ni Mami para kunwari damayan ng asawa ko. Hoy, tama na yan, Rolly. Maawa ka naman sa sarili mo. Huwag mo nga pakialaman, Maming. Bakit ba punta ka ng punta dito sa bahay? Gusto lang kitang damayan sa problema mo. Hindi ko kailangan ng karamay. Ang asawa kong kailangan ko. Eh di ba pinalayas mo na siya? Kalat na dito sa atin ang ginawa ng babaeng yun. Hindi na nahiya. Pati matanda pinatulan niya. Sadya talagang malandi yung kinakasama mo. Hindi makontento sa iisang lalaki. Tama na! Wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan si Dayan. Pagkatapos ng ginawa sa'yo ng kinakasama mo, pinagtatanggol mo pa talaga siya? Mahal ko si Dayan. Siya lang ang mamahalin ko habang nabubuhay ako. Baliw ka sa pagmamahal mo sa babaeng yun. Kahit yata harap-harapan kanyang iputan sa ulo, ayos lang sa'yo eh. Paano mo naaatim na nakikisalo sa babaeng kung sino-sino ang sinisipingan? Umalis ka na lang. Huwag ka na rin babalik. Alam mo ang tawag sa nangyayari sa'yo? Karma. Dahil sa pag-iwan mo sa akin noon. Mas matindi ang pinagdadaanan mo ngayon. Sana, huwag ka nang balikan ni Dayan. Sa kabila ng pagtataboy ng asawa ko kay Maming, patuloy pa rin ito sa paglapit sa kanya. Nagpapalipas lang ito ng 2 araw. Pagkatapos babalik na naman siya sa bahay namin. Nasaan nga pala ang mga anak mo? Nandun muna sila sa mga magulang ko. Hindi ko sila maasikaso dito eh. Sa bagay nga, kung lagi ka nila makikitang naglalasing, hindi rin maganda ang epekto nun sa kanila. Ano na naman ba ang ginagawa mo dito? Alam mo, kahit ilang beses mo kung pagtabuyan, dadamayan pa rin kita. Sinabi ko na sa'yo na hindi ikaw ang kailangan ko. Wala ka nang magagawa pa. Ako ang nandito ngayon sa tabi mo. Sa ayaw at sa gusto mo, dadamayan kita sa problema mo. Ang tigas din ng ulo mo eh, no? Matigas talaga ang ulo ko. Magsasawa ka lang na itaboy ako. Pero babalik at babalik pa rin ako dito. Bahala ka nga sa buhay mo. Parang dinudurog ang puso ko sa eksenang nasaksihan ko sa asawa ko at kay Mami. Sandali pa lang ako nawawala. Tila nagkakamabutihan na ang mga to. Tumalikod na lang ako at saka nagmamadaling lumayo. Pagdating sa tinutuluyan namin, nadatnan ko na dun si Melvin. Saan ka naman ang galing? Pumunta ako sa bahay namin. Ang tigas din naman ang ulo mo, no? Pinalayas ka na nga eh. Bumabalik-balik ka pa dun. Gusto ko lang naman makita ang mga anak ko eh. Ako pa rin ang ina nila at may karapatan akong makita sila. Ang mabuti pa, magluto ko na lang dyan. Kanina pa ako nagugutom. Kanina ka pa naman dito, bakit hindi ka pa nagluto ng pagkain mo? Sumasagot ka na.
Kaya kita ibinahay para pagsilbihan ako. Bawat sentimo na ginagastos ko sa'yo, kailangan mong bayaran sa pamamagitan ng pagsisilbi mo sa akin. Di lumabas na totoo mo motibo. Masamang-masama ang loob ko ng mga sandaling yun. Sumunod na lang ako kaysa umaba pa ang pagtatalo namin. Habang tumatagal, nakikilala ko na rin ang tunay na ugali ni Melvin. Malimit din niya akong saktan sa konting pagkakamali. Nagkaroon tuloy ako ng takot sa kanya. Kapag nag-iisa, madalas kong alalahanin ang buhay ko. Nung kapiling ko pa ang mag-aama ko. Sapat lang nga ang kinikita nun ni Rolly. Pero hindi naman kami nagugutom na mag-iina. Sobrang namimiss ko na sila. Gusto ko sanang puntahan sila at tanawin kahit sa malayo. Pero wala naman akong sapat na pera. Hindi na kasi ko binibigyan ni Melvin. Minsan nagpaalam ako sa kanya na magtatrabaho. Pero hindi siya pumayag. Hindi ka magtatrabaho. Dito ka lang sa bahay. Baka mamaya lumandi ka na naman sa ibang lalaki. Ano ba yung sinasabi mo? Gusto ko lang naman magtrabaho para magkaroon ako ng sariling pera. Ang sabihin mo, maghahanap ka lang ng magagatasan mo. Akala mo yata hindi ko alam na nilindi mo yung dati mong amo. Aba, kalat na sa buong lugar niyo ang ginawa mo. Ibang klase ka rin, no? Pati matanda, pinatus mo. Pinagsisisihan ko na ang ginawa kong yon. Natukso lang ako dahil sa ibinibigay niyang pera sa akin. Kaya nga dapat sa'yo, ikinukulong lang dito sa bahay. Minsan, pinaghahanapan mo pa ako. Kahit na ano pang dahilan mo, dito ka lang. Bawal ka lumabas ng bahay. Wala ko nagawa kundi ang sumunod. Kesa sa masaktan na naman ako. Naiisip ko na baka karma na to sa akin dahil sa mga nagawa ko. Sa paghahanap ko ng kaginhawaan sa buhay, napunta patuloy ako sa mas mahirap na sitwasyon. Minsan umuwi sa bahay si Melvin na mainit ang ulo. Lumayo na lang ako. Baka mamaya ako pa mapagbuntunan niya ng galit. Lumapit lang ako nung malamig na ang ulo niya. Gusto mo na bang kumain? Maghahain na ako. Mamaya na, wala pa akong ganang kumain. May problema ba sa trabaho? Wala sa trabaho. Alam na ni Anin tungkol sa atin. Ha? Paano niya nalaman? Hindi ko alam. Siguro nasundan niya ako. Siguradong magsusumbong siya kay Rolly. Kahit hindi niya sabihin, hindi ka na rin naman tatanggapin ni Rolly dahil sa ginawa mo. Anong gagawin natin? Baka bigla siyang sumugod dito. Huwag mo siyang pagbubuksan ng pinto kapag pumunta siya rito. Akala ko ba hiwalay na kayo? Bakit siya naghahabol pa? Hindi siya pumayag na makipaghiwalay sa akin. Gusto niyang ayusin namin ang pagsasama namin. Alang-alang sa mga anak namin. Para pala siyang si Rolly. Magkapatid nga sila. Parehong-pareho magmahal. Pareho ka mong tanga. Inaayawan na. Pilit pa rin mga naghahabol. Talaga bang ayaw mo na makipagbalikan sa asawa mo? Kahit man lang sa mga bata? Sino naman kasi ang magtsatsaga sa bunganga niya? Buti sana kung nagkukulang ako sa kanila eh. Hindi rin naman siya maasikaso sa akin tulad mo. Kahit man lang sa mga bata? Maintindihan naman yun ng mga anak namin balang araw. Mas mahirap pa rin yung nakikita nila na araw-araw kami nag-aaway ng nanay nila. Habang tumatagal, lalo kong namimiss ang mga anak ko. Gusto ko nang bumalik sa kanila. Napansin din ni Melvin ang pagkakatulala ko lagi. Siguro naawa na siya sa akin. Kaya pinayagan na niya akong maghanap ng trabaho. Nakahanap naman ako ng trabaho sa tulong ng mabait naming kapitbahay. Pinasok niya ako sa paggawaan ng karton. Minsan pag-uwi ko, sinabi sa akin ng kapitbahay namin na meron daw babaeng pabalik-balik sa bahay namin at hinahanap ako. Kinutuban ako na baka si Annie yun. Mabuti pa lumipat na lang tayo ng inuupahan. Baka malaman ng mga taga rito na hindi tayo totoong mag-asawa, nakakahiya. Ngayon ka pa ba mahihiya? Seryoso ako, Melvin. May alam ako na maaari nating lipatan. Bahala ka. Bakit pa parang wala kang pakialam? Pumapayag naman ako ah. Sabi ko, bahala ka na maghanap ng malilipatan natin.
Gaya ng dati, hindi na ako nakipagtalo pa kay Melvin. 2 araw pagkatapos ng pag-uusap namin, lumipat na kami ng bahay. Tsaka lang ako napanatag. Habang pumapasok ako sa trabaho, nasa bahay lang si Melvin. Ilang araw na kasing masama ang pakiramdam nito. Hanggang inabot na ng 2 linggo ang sakit nito. Dapat siguro ipatingin na kita sa doktor. Mabuti pa nga. Hirap na hirap na rin ako eh. Parang lagi may nakadangan sa dibdib ko. Nung day off ako, pina-check up ko si Melvin sa doktor. Pero normal naman ang pagsusuri sa kanya. Sinabihan pa siya ng doktor na baka nasa isip lang nito na may sakit siya. Loko yung doktor na yun ah. Baka naman siya ang peke. Hirap na hirap na nga ako. Sasabihin pa niya wala naman akong sakit at baka nasa isip ko lang. Sa iba na lang tayo magpatingin. Mabuti pa, inumin mo na lang tong gamot mo. Wala bang ibang gamot? Hindi naman kasi tumatalben sa akin eh. Hindi ka naman pwedeng basta na lang iinom ng ibang gamot. Baka lalo pang sumama ang lagay mo eh. Akin na nga yan. Iinumin ko na. Pilitin mo rin kumain para may lakas ka. Kumakain naman ako pero hindi ko naman bakit sinusuka ko din. Sino ba namang gusto magkasakit? Magpahinga ka na lang muna dito. Magluluto ako ng sopas para may sabaw ang kakainin mo. Iniwan ko na muna si Melvin sa kwarto namin. Magluluto na sana ako nang maalala na wala na nga palang gatas. Pumunta muna ako sa may tindahan para bumili. Pabalik na ako nang makasalubong ko ang kapitbahay naming lalaki. Binati ako at kinausap sandali. Guwapo at mukhang mabait naman ang kapitbahay namin na ang pakilala ay Kevin. Lingid sa akin, nakita ni Melvin ang pag-uusap namin. Pagpasok ko sa loob ng bahay, galit akong hinila nito sa buhok. Kahit kailan talagang malandi ka. Sino naman yung kausap mo ha? Si Kevin yon, kapitbahay natin. Binati lang naman niya ako eh, nag-uusap lang kami. Diyan naman nag-uumpisa ang lahat, di ba? Sa pagkipag-usap? Tapos ano? Anong susunod? Hindi mangyayari ang iniisip mo. Ano hindi? Kilala kita, Dayan. Makati ka pa sa higad. Kung ganyan naman pala ang pagkakakilala mo sa akin, bakit hindi mo pa ako iwan? Nakakapagod ka na! Gusto mong iwan na kita? Bakit? May nakita ka ng kapalit ko kagad? Sawang-sawa na ako sa pananakit mo sa akin at pang-iinsulto mo. Pagkatapos ng mga ginawa ko sa'yo, ha? Sa tingin mo makakalaya ka pa sa akin? Habang buhay mo kong pagsisilbihan! Pwes, araw-araw mo masasaksihan ang mga gagawin ko. Total, tingin mo naman sa akin isang babaeng puta. Pwes, paninindigan ko na. Para na akong naging pakawalang babae ng mga panahon na yun. Wala na ako naging pakialam pa sa sasabihin ng mga tao. Lahat ng lalaking nagpapakita ng motibo sa akin, pinapatulan ko. Walang araw na hindi kami nag-aaway ni Melvin sa kabila ng paglala ng kanyang kondisyon. Hanggang isang araw, bigla na lang siyang nawalan ng malay. Itinakbo ko agad siya sa ospital noon at tinawagan na rin ang asawa niyang si Annie. Mula nun wala na ako naging balita sa kanya. Umalis na rin ako sa pinapasukan ko dahil sinugod ako ng asawa ng katrabaho ko. Nag-iskandalo ito at ilang beses akong ininsulto. Akala ko noon manhid na ako. Pero nasasaktan pa pala ako sa mga masasakit na salitang binabato sa akin. Isang araw naisipan kong dalawin ng mga anak ko. Noon ko lang naalala na halos 1 taon na pala mula nang huli ko silang nakita. Sabik na niyakap ko sila. Ganon din sila sa akin. Wala man lang ako naramdamang galit mula sa kanila, kundi purong pagmamahal lang. Nadatnan kami ni Rolly sa ganong tagpo. Gusto ko sanang umiwas pero pinigilan niya ang pag-alis ko. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Ano pa bang mukha ang ihaharap ko sa'yo pagkatapos ng mga nagginawa ko?
Patay na nga pala si Melvin. Baka hindi mo pa alam. May 1 buwan na nakakalipas. Ha? Ano raw ang ikinamatay? Sabi ng kapatid ko, komplikasyon daw. Rolly, alam kong walang kapatawaran ang ginawa namin. Kalimutan mo na yon. Patay naman na siya. Bukas pa rin ang bahay na to para sa'yo. Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Ayaw mo bang makasama ang mga anak natin? Ayaw mo bang mabuong muli ang pamilya natin? Siyempre gusto ko. Kaya lang, paano sasabihin ng mga tao? Huwag mo silang intindihin. Wala naman silang pakialam sa buhay natin eh. Ang mahalaga mabuo muli ang pamilya natin. Nang araw na yun bumalik na ako sa bahay namin, na para bang walang nangyari. Maraming nagtaasan ng kilay ng mga taga roon at ako ang laging topic ng usapan nila. May mga pagkakataon pa nga na harapan na pinaririnig sa akin ng mga nagawa ko noon. Akala ko manhid na ako sa lahat ng naririnig ko. Pero may mga pagkakataong naaapektuhan pa rin ako. Ayoko lang ipakita sa pamilya ko. Minsan habang nagsasampay ako, lumapit sa akin si Mami. Alam mo, hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng kakapalan ng muka para ibalandra mo pa ang pagmumukha mo rito. Ano ba ang problema mo? Inaano ba kita? Masaya na ang mag-aama mo. Tapos babalik ka ngayon na parang walang nangyari? Ano bang ikinagagalit mo? Yung kahit wala na ako, hindi ka pa rin pinapansin ni Rolly? Pagsisisihan mo na bumalik ka pa rito. Huwag mo akong tinatakot, Maming. Kahit saan tayo makarating, lalabanan kita. Alam ko naman na palaban ka eh. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ibababa ang sarili ko sa pakikipag-away sa'yo. Ha? Talaga? Kaya ba ang aga-aga nandito ka? Patutunayan ko kay Rolly na kahit anong gawin niya, hindi ka na niya mababago pa. Sadyang nananalaytay dyan sa mga ugat mo ang pagiging malandi mo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Biglang tumaas ang dugo ko na sabunutan ko siya at pinagsasampal. Gumanti rin sa akin si Mami. May ilang minuto na rin kami nagpapagulong-gulong sa lupa bago kami naawat ng mga kapitbahay. Kaya kami napaghiwalay. Matalim ang tingin na ibinato namin sa isa't isa. Nagpupumiglas pa ako sa humahawak sa akin. Ganon din si Mami. Bitiwan niyo ako! Kakalbuhin ko ang babaeng yan! Akala mo kung sino kang susugod sa bahay namin para lang insultuhin ako? Kulang pa nga ang mga sinabi ko. Itong tandaan mo, Dayan. Pagbabayaran mo ang mga ginawa mong to sa akin. Ha! Huwag mo akong takutin! Ikaw ang magbabayad sa ginawa mo sa akin! Sana hindi ka na lang bumalik. Doon ka na lang sana sa lalaki mo. Hindi ka bagay kay Rolly. Isa kang maruming babae. Kung ano-ano pang batuhan ng mga salita ang sinabi namin sa isa't isa. Hindi ko na nga halos maalala ang iba ko pang sinabi. Para matigil na ang pagbabangayan namin, hinila na ng mga tao si Maming palayo sa harapan ng bahay namin. Ako naman pumasok na sa loob. Nang dumating si Rolly at nalaman ang nangyari sa amin, labis siyang nag-alala sa akin at galit naman para kay Mami. Anong karapatan niya para sumugod dito sa atin? Hindi niya matanggap na bumalik ako. Siguro, inaasahan niya na ipagtatabuyan mo ko. Noon pa alam niyang tatanggapin pa rin kita kapag bumalik ka dito. Kakausapin ko siya. Wag na, Rolly. Hayaan na lang natin siya. Sumusobra na kasi siya sa pakikialam sa atin. Alam mo naman kung bakit siya nagagalit sa akin. Hanggang ngayon, may gusto pa rin siya sa'yo. Kakausapin ko siya para maliwanagan siya. Babalik din ako agad. Hindi ko na napigilan pa si Ronnie nang lumabas siya ng bahay namin. Kahit nagagalit pa rin ako kay Maming, mas nanaig pa rin ang awa ko sa kanya. Alam kong malaki ang naging kasalanan ko noon sa kanya.
Kahit kasi alam ko na matagal na silang magkarelasyon nun ni Rolly, nagawa ko pa rin nakitin ito. Hindi ko man lang isinaalang-alang ang damdamin nito bilang babae. Kapag humupa na ang lahat, balak kong kausapin si Mami para humingi ng kapatawaran sa ginawa ko noon. Samantala ng mga oras na yun magkaharap na ang dalawa. Umiiyak si Mami dahil alam niyang galit sa kanya si Rolly. Si Dayan naman ang unang nanakit sa akin eh. Hindi ka niya masasaktan kung hindi ka pumunta sa bahay namin at ininsulto siya. Totoo naman kasi. At ikaw naman ang napakatanga para tanggapin pa ang babaeng yan. Wala ka nang pakialam kung tinanggap ko siya ulit. Tantanan mo na kami. Huwag ka na ulit pupunta sa bahay dahil ako na makakalaban mo. Ano ba kasi ang pinakain sa'yo ng babaeng yon at patay na patay ka sa kanya? Mahal ko si Dayan at nanay siya ng mga anak ko. Kaya nakikiusap ako sa'yo, tumigil ka na. Patahimikin mo na kami. Kitang-kita ni Rolly ang galit sa mga mata ni Mami. Para bang punong-puno yun ng pagbabanta. Ipinagsawalang bahala na lang niya yun. Kilala naman niya si Maming na hanggang salita lang. Mula nga nun hindi na namin nakikita si Mami. Sabi ng ilan, hindi lang daw to naglalabas ng bahay. Mabait naman yung si Maming. Naging kaibigan mo naman siya nun, di ba? Nasaktan lang siya dahil mas pinili kita kaysa sa kanya. Nagpapalamig lang ako sa nangyari. Kakausapin ko rin siya para humingi ng kapatawaran. Ayoko na rin kasing may kaaway. Gusto ko nang kalimutan ang nakaraan. Hindi yun mangyayari kung lagi niyang ipapaalala. Tama ang gagawin mo. Hindi naman masama kung ikaw ang magpapakumbaba at unang lalapit sa kanya. Baka naman nagbakasyon, tsaka mo na lang siya kausapin kapag bumalik na. Siguradong malamig na ang ulo nun. E di, makakapag-usap na kayo na maayos. O kaya, huwag na muna siyang bumalik. Mas tahimik kasi ngayong wala siya dito eh. Siya kasi ang pasimuno ng tsismisan dito sa atin. Siguradong babalik pa rin yon. Nandito ang bahay niya eh. Tama naman ang sinabi ni Rolly. Wala naman kasing ibang pupuntahan si Mami. Dahil wala nga ang babae, naging tahimik naman ang sumunod ng mga araw sa amin ng pamilya ko. Nakakalabas ako ng bahay nang walang inaalala. Akala ko mananatili ng tahimik ang buhay ko. Isang araw dumalaw si Annie sa bahay. Nagwala ito at kung ano-ano ang sinabi nito sa akin. Bago umalis, nagbanta pa to sa akin na sisirain din ang buhay ko. Ayos ka lang ba? Oo naman. Naiintindihan ko naman ang galit niya eh. Hindi niya kasi alam na nagkabalikan na tayo. Hindi ko rin alam na basta na lang siya pupunta dito. Kung sakali man na bumalik siya dito, tatanggapin kong lahat ng galit niya. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Hindi ako papayag na saktan ka niya ulit. May kasalanan din naman ang asawa niya eh, hindi lang ikaw. Kung umiwas na lang sana ako at hindi nagpadala sa tukso, baka sakaling hindi na umabot sa ganito. Huwag mo na nga sisihin ang sarili mo. Matagal nang tapos yon. Ang mahalaga, pinapatunayan mong nagbago ka na. Hindi ko pa rin maiwasang makonsensya hanggang na mga sandaling yon. Habang buhay ko na yata yung dadalhin sa dibdib ko, ang pagkasira ng pamilya ng hipag ko. Dahil kilala ko sa pagiging malapit sa mga lalaki noon, akala ng iba ganun pa rin ako hanggang ngayon. Hindi ko maiwasan kapag naglalakad akong mag-isa, ay may mga sumisipol sa akin. Hindi ko na lang sila pinapansin. Isang bagong salta sa amin ang nakipag-usap sa akin. Noong una mabait naman siya. Katagalan umamin na siya sa kung ano talaga ang pakay niya. Kahit nagngingit-ngit ang kalooban, mahinahon ko pa rin siyang kinausap na hindi ko siya papatulan. Nakarating naman yun kay Rolly. At naging malala ang naging pagtatalo namin. Hindi ka na ba talaga magbabago, ha?
Talaga bang sagad hanggang butoy ang kakatihan mo? Ano bang sinasabi mo, Rolly? Hindi kita maintindihan. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Mahiya ka naman sa mga anak mo. Pinatawad na kita ng paulit-ulit. Ipaliwanag mo kasi yung sinasabi mo. Wala akong ginagawang masama. Marami nakakakita sa pag-uusap niyo ni Eric. Dito pa talaga sa tapat ng bahay natin? Ano, pinapapasok mo siya dito sa loob ng bahay? Dito kayo gumagawa ng kamilagrohan, ha? Mali ka lang iniisip mo. Oo, nag-uusap lang kami pero hanggang dun lang yon. Lagi naman ganyan ang sinasabi mo nag-uusap lang. Pero ang totoo niyan, may relasyon na kayo. Maniwala ka naman sa akin, Rolly. Nagbago na ako. Hindi ko na magagawa ang sinasabi mo. Tama na. Pagod na ako sa mga kasinungalingan mo. Totoo naman ang sinasabi ko eh. Kung sino man na nagsusumbong sa'yo, sinisiraan lang niya ako sa'yo. Sino ba nagsabi sa'yo? Si Maming na naman ba, ha? Huwag mo nang idamay ang taong nananahimik na. Ang asawa ng Eric na yun ang lumapit sa akin. Hindi ka ba naaawa sa babaeng yun? Maliliit pa ang mga anak nila at buntis pa siya. Huwag mong sirain ang pamilya nila dahil lang sa kakatihan mo. Maniwala ka sa akin, wala akong balak manira ng pamilya. Paano ako maniniwala sa'yo? Yun yung pamilya ng kapatid ko na gawa mong sirain eh. Napaiyak na lang ako sa mga akusasyon ni Rolly sa akin. Ni hindi ko magawang ipagtanggol ang sarili ko. Sa dami ng mga nagawa kong kasalanan noon, hirap na siyang paniwalaan ako. Mula nun hindi na ako iniimik ni Rolly. Malamig na rin ang pakikitungo niya sa akin. Nung hindi na ako nakatiis, kinausap ko na siya. Hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa akin? Anong gusto mo? Matuwa pa ako sa'yo? Sige na. Hindi ko na ipagtatanggol ang sarili ko. Tutal naman nahusgahan mo na ako. Pero sana naman, wag mo naman akong tratuhin na parang basura, lalo na sa harapan ng mga anak natin. Kailangan ba tratuhin kita na parang kagalang-galang? Wala kang respeto sa sarili mo sa akin at sa mga anak mo. Kung wala ka naman palang tiwala sa akin, bakit kailangan mo pa akong tanggapin dito sa bahay? Dahil akala ko nagbago ka na. Nagsisisi ka na ba na tinanggap mo ko? Blankong tingin lang ang ibinigay ni Rolly sa akin bago siya umalis para pumasok sa trabaho. Nangihinang napaupo na lang ako. Tinanggap ko na lang na habang buhay na akong kakarmahin. Pumunta rin sa bahay si Annie at sinugod ako. Hinayaan ko lang siya, nasaktan ako. Kung yun lang ang makakapagpagaan sa kanyang nararamdaman at pangungulila kay Melvin. Nalaman naman ni Rolly ang pagsugod ng kapatid niya. Naabutan pa niya akong ginagamot ng mga sugat sa mukha at katawan ko. Kumusta ka na? Heto, bugbog sarado. Ako nang gagamot ng mga sugat mo. Akin ang bulak. Wag na. Kaya ko naman gamutin ang sarili ko eh. Pasensya ka na sa kapatid ko. Nabanggit ng inay na parang may kakaiba sa ikinikilos ni Annie nitong mga huling araw Baka daw nakakaranas ng depresyon. Hindi pa rin tama na saktan ka niya. Hayaan mo, pagsasabihan ko siya kapag nagkita kami. Naiintindihan ko ang galit niya. Mabuti na rin yung nailabas niya ang galit niya. Kahit papaano siguro gagaan ang pakiramdam niya. Sa kabila ng malamig na pakikitungo sa akin ni Rolly, pinagsisilbihan ko pa rin siya. Nangako kasi ko sa sarili ko na sa pamilya ko na ilalaan ang buong buhay ko. Nabalitaan ko ring matagal na palang nakabalik si Mami. Hindi lang ito lumalabas ng bahay. Lakas loob ako nagpunta sa kanya para tapusin na ang namamagitang hidwaan sa amin. Nang mapagbuksan niya ako ng pinto, baka sa kanya ang pagkagulat. Anong ginagawa mo rito? Tsaka bakit ganyan ang ayos mo?
Binugbog ka ba ni Rolly? Hindi. Ang kapatid niya ang may gawa nito sa akin. Tama lang sa'yo ang bugbugin. Wala pa yan sa sakit na ibinigay mo sa kanya. Alam ko. Kaya nga tinanggap ko na lang lahat ng pananakit niya. Ay, ano bang kailangan mo sa akin? Marami pa kasi akong gagawin eh. Kaya ako nagpunta dito kasi noon ko pa sana gustong pumunta kaya lang wala ka. Umuwi ka nga raw sa inyo. Bakit gusto mo ako makausap? Ano, para awayin? Hindi yun ang ipinunta ko. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa'yo. Alam ko na malaki ang galit mo sa akin dahil sa ginawa kong pangaagaw kay Rolly sa'yo noon. Oo, inaamin ko na sinadya ko siyang agawin sa'yo noon. Ano? Totoo bang naririnig ko yan sa'yo? Ano bang nakain mo, ha? Hindi ka naman ganyan dati eh. Hindi ba ako pwede magbago? Yan lang naman ang hinihintay ko sa'yo eh. Ang aminin mo ang kasalanan mo sa akin. Patawarin mo ako kung ngayon ko lang napagtanto yung mga nagawa kong mali sa'yo. Alam nga naman na hindi kita patawarin. Eh ikaw na nga nagpunta rito. Pinapatawad mo na ako? Oo. Patawarin mo rin ako sa mga nasabi ko sa'yo dati. Nadala lang ako ng galit ko. Tsaka patawarin mo rin ako. Kasi ako nag-utos kay Eric na ligawan ka kunwari. Gusto ko kasing gumanti sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Rolly para hindi na siya magalit sa'yo. Huwag ka na mag-aksaya ng panahon. Buo na naman ang paniniwala niya na hindi na ako magbabago. Mabuti na rin to. Parang parusa ko na rin sa sarili ko. Dayan. Sana hindi pa huli para maging magkaibigan tayo. Masaya akong umuwi ng bahay. Parang nabunutan na rin ako ng tinik sa dibdib. Kapag pala mula sa puso ang pakikipagbate, walang imposible na magkaayos kayo ng mortal mong kaaway. Pagdating sa bahay, naghanda na ako ng para sa hapunan namin. Habang nagluluto, bigla akong nakaramdam ng pananakit ng ulo. Para yung binibiyak sa sakit. Bago magdilim ang paligid ko, narinig ko pa ang pagtawag ng pangalan ko ni Rolly. Nagkamalay rin ako agad. At naiiyak pa rin ako sa matinding sakit ng ulo. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ano masakit sa'yo? Itong ulo ko, sobrang sakit. Parang mabibiyak. Teka, ikukuha kita ng gamot. Ngayon lang nangyari sa akin to. Inumin mo muna to. Hihilutin ko rin yung ulo mo. Mabuti nga kanina, dumating ako eh. Muntik nang tumama ang ulo mo sa kanto ng lamesa kung hindi kita nasalo. Siguro ipapahinga ko muna. Dala lang din siguro to ng sobrang init na panahon. Ipinikit ko muna ang mga mata ko. Maya-maya naramdaman ko ang paghagod ng kamay ni Rolly sa ulo ko. Kahit papano nakaramdam ako ng ginhawa. Dahil nagmamalasakit pa rin siya sa akin. Hindi ko na malayan na makakatulog ako. At umaga na nang magising. Magaan na ang pakiramdam ko. Kaya bumangon na ako mula sa pagkakahiga. Kailangan ko pa kasing magluto ng almusal ng mag-aama ko. Salamat nga pala sa pag-aalaga mo sa akin kagabi. Gumaan ang pakiramdam ko sa hilot na ginawa mo. Wala yan. Handa na pala yung baon mo. Ingat ka sa pag-alis. Tumangulang si Rolly na mabilis na rin tinapos ang pagkain. Halata pa rin na galit ito sa akin. Marahil nakalimutan lang niya dahil sa pag-aalala sa akin kagabi. Dahil araw yun ng Sabado at walang pasok sa eskwelahan, hinayaan ko na lang muna maglaro ang mga anak ko sa labas. Ginawa ko naman ang mga gawain sa bahay. Pero ilang sandali lang, huminto muna ako at naupo. Hinahabol ko na kasi ang hininga ko. Pakiramdam ko pagod na pagod agad ako. Samantalang kauumpisa ko pa lang sa mga gawaing bahay. Tuwing 6:00 ng gabi tsaka naman umaatake ang pagsakit ng ulo ko. Halos maduling na nga ako.
Kaya mas gusto ko na lang ipikit ang mga mata ko. Isang araw na ako lang sa bahay, nagulat ako sa pagbisita sa akin ni Mami. Bukas ipapacheck up na kita sa doktor para malaman na natin kung ano ba ang sakit mo. Wag na, kaya ko pa naman eh. Tsaka baka dahil lang sa pagod to. Baka mamaya kasi kung kailan wala ako tsaka kasumpungin. Sasabihin ko na lang kapag hindi ko na kaya ang sakit. Nawawala naman sa gamot at sa hilot mo eh. May sakit ka ba? Kasi napapansin ko, hindi ka na naghahatid sa mga anak mo eh. Hindi ko alam kung sakit nga ba ang dumapo sa akin. Anong ibig mong sabihin? Tsaka bakit may taklob ang ulo mo? Tatanggalin ko ang taklob sa ulo ko at bahala ka ng humusga. Ha? Bakit wala kang buhok? Nagpakalbo ka ba? Bigla na lang naglagas ang buhok ko hanggang sa maubos to. Tuwing 6:00 din ng gabi, tsaka ako sinusumpong ng sakit ng ulo. Hindi na rin kinakaya kung minsan ang gamot at hilot ni Rolly eh. Minsan, gusto ko nang iumpog sa pader. Pinipigilan lang ako ni Rolly. Hindi na rin ako makatulog sa gabi. Kaya pala ang laki ng ibinagsak ng katawan mo eh. Sabi mo walang makitang sakit ang doktor sa'yo. Parang alam ko na ang nangyayari sa'yo. Oo, 3 doktor na nga ang tumingin sa akin eh. Iisa ang sinasabi nilang lahat. Wala akong sakit. Tama ang mga doktor na tumingin sa'yo. Wala ka naman talagang sakit. Kundi meron kumukulam sa'yo. Ano ka mo? Kulam? Oo, yun lang ang paliwanag kung bakit hindi makita ng doktor ang sakit mo. Sa mga mata kasi nila, malusog ka at walang sakit. Pero sa mga mata natin, kitang-kita na para ka ng mauupos na kandila. Ikaw ang bahala kung ayaw mong maniwala. Pero subukan mo pa rin magpatingin sa isang albularyo. May kakilala ako. Basta kailangan mo lang maniwala na mapapagaling ka niya. Pasensya ka na, Mameng, pero hindi kasi ako naniniwala sa kulam eh. Wala naman kasi makakapagpatotoo niyan eh. Ramdam ko naman ang senseridad ni Mameng na makatulong sa akin. Maging ang kanyang pag-aalala. Pero mahirap lang talaga kasing maniwala na totoo ang kulam. Pero sasabihin ko rin yun kay Rolly pag uwi galing trabaho. Nandito kanina si Mameng? Kailan pa kayo naging magkaibigan? Diba, sabi ko naman sa'yo, gusto ko na makipagbati sa kanya. Tinanggap naman niya ang paghingi ko ng kapatawaran. Pinatawad na niya ako at magkaibigan na kami ngayon. Natutuwa ako na magkasundo na kayo ni Mameng. Sa wakas, natuldukan na rin ang ilang taon niyong bangayan. May sinabi nga siya sa akin kanina eh. Hindi ko alam kung maniniwala ka pero sabi niya. Kulam? Sino naman ang gagawa nun sa'yo? Hindi ko alam. Baka isa sa mga asawa ng mga lalaking nakarelasyon ko noon. Baka gusto akong gantihan. Ipapatingin muna kita sa doktor. Kapag ganun pa rin ang resulta, tsaka tayo maghahanap ng magaling na albularyo. Sumang-ayon naman ako kay Rolly. Ibinilin muna namin ng mga bata sa mga magulang niya bago kami lumuwas ng Maynila. Sa pagsusuri sa akin ng doktor na pinuntahan namin, wala rin siyang nakitang sakit ko. Para tuloy gusto ko nang maniwala sa sinabi ni Mami na baka kinukulam ako. Nang makauwi na kami, lalong sumama ang pakiramdam ko. Nakasama pa yata sa akin ng pagbiyahe ng malayo. Maghahanap ako ng magaling na albularyo. May kilala daw si Mameng. Sige, kakausapin ko siya. Basta magtiwala ka lang na malalampasan mo rin to. Hindi kaya parusa na to sa akin dahil sa mga nagawa kong kasalanan? Hindi yan parusa sa'yo. Isipin mo na lang na paggising yan sa'yo para talikuran mo na ang mga mali mong ginagawa. Matagal ko na naman pinagsisihan ang mga nagawa ko. Pero bakit kailangang mangyari pa rin sa akin to? Hindi ko alam kung paano sasagutin yan eh. Pero naniniwala ako na balang araw, ikaw rin mismo makakasagot sa tanong mo. Salamat, Rolly ha. Lagi kang nariyan para sa akin. Minsan,
Naiisip ko na hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo. Hindi man tayo kasal, nangako ako sa sarili ko noon na mamahalin at aalagaan kita habang nagsasama tayo. Hindi ka na ba galit sa akin? Hindi na. Alam mo naman na hindi nagtatagal ang galit ko sa'yo. Kapag gumaling na ako, babawi ako sa'yo at sa mga anak natin. Magiging mabuting asawa at ina ako. Pangako yan. Tahan na. Baka lalong sumakit ang ulo mo niyan. Magpahinga ka na lang at pupuntahan ko na lang si Mameng. Hinintay muna ni Rolly na makatulog ako bago siya pumunta sa bahay ni Mami. Pagdating doon, sinabi agad ng asawa ko ang pakay niya. Hindi na rin napigilan ni Mami na ipagtapat na kagagawan niya kung bakit nakikipaglapit sa akin si Eric. Kung ganon, nagsasabi pala ng totoo si Dayan na nagbago na siya. Patawarin mo sana ako, Rolly. Nadala lang ako ng galit ko. Nasaktan ko si Dayan dahil sa ginawa mo. Hindi ko siya nagawang paniwalaan. Maiintindihan ko na galit ka. Handa kong gawin ang lahat para lang mapatawad mo ko. Huwag na muna natin yan pag-usapan. Kailangan magamot si Dayan. May kakilala ka daw na albularyo. Salamat, Mameng. Hihintayin na lamang namin kayo bukas. Oo, bukas na bukas din ipupuntahan ko siya. At sasamahan sa bahay niyo. Salamat, Mameng. Hihintayin na lamang namin kayo bukas. Nang gabing yon, hindi ako pinatulog ng sakit ng ulo ko. Buong katawan ko din sumasakit. Para bang may tumutusok ng matulis na bagay sa buong katawan ko. Hindi ko na napigilan na mapaiyak. Mabuti na lang nasa tabi ko lang si Rolly. Wala ring tigil ang pagdadasal ko sa isip. Paulit-ulit akong humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa kong pagkakasala. Naniniwala akong mabisa talaga ito. Dahil biglang nawala ang sakit ng ulo ko. At yung tila tumutusok sa balat ko. Mag-uumaga na rin noon nang makatulog ako. Kinaumagahan, dumating si Mameng kasama si Aling Hilda. Salamat naman at dumating na kayo. Tulog pa si Dayan. Napuyat kagabi. Pagpasok pa lang dito, dama ko na ang bigat sa bahay na to. Dapat hindi na kayo nag-aksaya ng oras para ipatingin siya sa akin. Hindi po kasi namin alam na may kumukulam sa kanya. Kaya po sa doktor ko muna siya dinala. Lalo nyo lang pinalala ang kalagayan niya dahil sa ginawa nyo. Ang mabuti pa pupuntahan ko na siya. Nang pumasok si Aling Hilda sa kwarto kung saan ako naroon, balak sanang sumunod ni Rolly. Pero pinigilan siya ni Mami. Dito na lang tayo maghintay. Palalabasin ka rin ni Aling Hilda. Ayaw niya kasing may ibang tao kapag nanggagamot siya. Akong natatakot para sa kaligtasan ni Dayan. Magtiwala ka lang kay Aling Hilda. Mapapagaling niya si Dayan. Malalaman niya kaya kung sinong kumukulam kay Dayan? Oo. Pwede rin niyang ibalik ang karamdaman sa taong yun. Naalimpungatan ako sa amoy ng kandila. Nagulat pa ako nang makita ko ang isang matandang babae. Meron siyang ibinubulong na hindi ko naman maintindihan. Pagkatapos meron siyang ipinahid sa noo ko. At bahagya pa niyang hinilot hanggang ulo ko. Nakaramdam naman ako ng ginhawa. Sino po kayo? Ako si Hilda. Si Mameng ang nagsama sa akin dito. Kayo po pala yung tinutukoy niya. Ako ang bahala sa'yo. Magtiwala ka lang sa akin. Tumangulang ako kay Aling Hilda. Pakiramdam ko ng mga oras na yun hinang-hina ako. Muli ko nilang ipinikit ang mga mata ko. Ilang sandali lang, nag-umpisa na naman ang walang kapantay na sakit na tila pumupunit sa bawat hibla ng katawan ko. Lumipas ang nakakainip na sandali. Ilang beses tinangka ni Rolly na pumasok sa kwarto.
Pero pinipigilan lang siya ni Mami. Ano na kayang nangyayari sa loob? Kapag lumabas si Aling Hilda, ibig sabihin nun tapos na ang ginagawa niyang panggagamot. Palaisipan pa rin sa akin kung sinong gumawa nito kay Dayan. Malalaman natin yan mamaya kay Aling Hilda. Nang lumabas si Aling Hilda, bakas dito matinding pagod. Pero may ngiti sa labi. Ibig lang sabihin nagtagumpay ito. Agad na nagtanong si Rolly sa kalagayan ko. Ay, maraming salamat po sa inyo, Aling Hilda. Huwag ka magpasalamat, iho. Tungkulin ko talaga na gumamot ng mga kinukulam. Nalaman niyo po ba kung sino may gawa nito kay Dayan? Malapit sa iyo ang taong yon. Matinding galit ang nagtulak sa kanya para gawin yon. Lalo na nang mamatay ang kanyang asawa. Nagkatinginan ng asawa ko at si Mami. Pareho kasi sila ng taong iniisip. Nang muli ako nagising, magaan na ang pakiramdam ko. Nagisnan ko na rin na nasa tabi ko si Rolly at ang dalawa naming anak. Unang pumasok sa isip ko, ang magpasalamat sa Diyos sa pangalawang buhay na ibinigay niya sa akin. Nalaman ko kay Rolly na ang kapatid nito ang nagpakulam sa akin. Ito rin pala ang nagpakulam nun kay Melvin. Pero hindi nito inaasahan na mamamatay ang asawa. Kaya sa akin niya ibinunton ng galit niya. Nung araw na sinugod niya ako, nakakuha siya sa akin ng ilang hibla ng buhok. Yun ang ginamit niya para sa maitim niyang plano. Sa kabila ng ginawa niya, hindi ko pa rin magawang magalit sa kapatid mo. Nagsisisi na siya sa ginawa niya sa'yo. Pinapasabi niya na sana mapatawad mo siya. Pinatawad ko na siya. Matagal na. Umuwi muna sila sa probinsya namin. Sasamahan sila ng inay doon. Kailangan nila munang lumayo para makalimot sa nangyari. Patawarin mo ako kung ako man ang naging dahilan ng kabiguan ng kapatid mo. Hindi ka pa humihingi ng kapatawaran, pinatawad na kita. Ang mahalaga, pinagsisisihan mo na mga kasalanan mo. Sa mga nangyari, mas lalong tumibay ang pagsasama namin ni Rolly. Muli rin binuksan ni Maming ang puso niya sa bagong pag-ibig. Masalimuot man na naging takbo ng buhay ko mula pagkabata. Alam ko naman na meron na akong isang tahanan na matatawag kong akin. Yun ay sa piling ni Rolly at ng mga anak namin. Wakas. Akala mo yata hindi